Sa baryo ng San Silvano, kung saan ang araw ay tumatama sa mga luntiang burol at ang hangin ay may bahid ng pawis at putik, isang payak na mag-ina ang namuhay ng tahimik ngunit puno ng pakikibaka. Si Gael Alon, 16 na taong gulang, ay anak ni Mang Isko, isang magsasakang kilala noon sa kanilang baryo. Ngunit noong taong 2010, nang rumagasa ang sunod-sunod na bagyo, bigla na lamang nawala si Mang Isko. Walang nakakaalam kung nalunod siya, kung umalis ng walang paalam, o kung may nangyaring higit na mas misteryoso. Gael, tawag ni Aling Mercy, ang kanyang ina, habang bitbit ang maliit na basket ng kamote galing sa kapitbahay. Nandito na ang almusal, halika na. Napukaw si Gael mula sa kanyang pagbabasa ng isang lumang aklat tungkol sa soil fertility. Isang pamasko ng kanyang ama noon, bago ito mawala. Tumingin siya sa nanay niya. Ang mga mata nito'y tila palaging nagdadala ng bigat ng nakaraan. Sandali lang, nanay, sagot ni Gael. Itinabi ang aklat at tumayo mula sa maliit nilang papag. Ang kanilang barong-barong ay nakatayo sa gilid ng isang maliit na sapa, malapit sa abandonadong sakahan ng kanyang ama. Dito, sa bawat putol ng kahoy na pader at bawat butas sa bubong, tila naroon pa rin ang alaala ni Mang Isko. Kahit mahirap ang buhay, palaging sinusubukan ni Aling Mercy na gawing masaya ang araw nila. Nagpapasalamat sila kahit sa mumunting biyaya, tulad ng ilang pirasong gulay o kaunting bigas mula sa kapitbahay. Ngunit hindi lahat ng kanilang kapwa-baryo ay may malasakit. Kadalasan, ang pamilya Alon ay tampulan ng tukso at panlalait. Hoy Gael, sigaw ng batang si Cardo, kasama ang iba pang kabataan sa eskwelahan. Tay mo ba talaga si Mang Isko? O baka naman gawa-gawa lang yan? Sira talaga yung tatay mo, kaya sira na rin ang pamilya nyo. Dagdag ni Cardo, sinundan ng tawanan ng grupo. Hinding-hindi malilimutan ni Gael ang mga ganitong eksena. Sa bawat pag-uwi mula sa paaralan, dala niya ang mapanirang salita ng mga batang tulad ni Cardo. Ngunit sa halip na gumanti, lagi niyang pinipili ang manahimik. Hindi niya nakikita ang pakinabang sa pakikipag-away. At alam niyang wala itong patutunguhan. Kahit pa napakahirap, pinaninindigan niya ang mga prinsipyong itinuro ng kanyang ama. Prinsipyong palaging may respeto sa lupa, sa kalikasan at sa kapwa. Nay, tanong ni Gael minsan habang sila'y nagluluto ng lugaw, talaga bang wala na si tatay? Napabuntong hininga si Aling Mercy. Anak, hindi ko alam. Pero kahit wala siya, nandito naman ako. At alam kong kaya mong lagpasan ang lahat ng ito. Ang simpleng pahayag ng kanyang ina ay parang tanim na unti-unting tumutubo sa puso ni Gael. Dahil dito, nagkakaroon siya ng lakas ng loob na harapin ang bawat araw. Kahit na alam niyang tatawanan na naman siya ng mga kabataan. Kahit na alam niyang ang mga matatanda sa baryo ay bumubulong-bulong tuwing dadaan siya. Sayang ang talino ng batang iyan. Madalas marinig ni Gael mula sa mga tao. Kung hindi lang siguro baliw ang tatay niya. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi tumigil si Gael sa pag-aaral ng agrikultura. Tuwing hapon, matapos gawin ng mga gawaing bahay, kukuha siya ng libro o kaya'y manonood ng video tungkol sa soil regeneration. Sa mga oras na iyon, nararamdaman niyang malapit siya sa kanyang ama. Parang naririnig niya ang boses ni Mang Isko na nagsasabing, "Ang lupa ay buhay, Gael. Alagaan mo ito at aalagaan ka rin nito." Dahan-dahang lumipas ang mga taon. Habang patuloy siyang lumalaki, hindi mawala ang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Parang may tumatawag sa kanya mula sa abandonadong sakahan. Sa kabila ng kakulangan sa pera at suporta, naroon ang unti-unting lumalagong kagustuhan ni Gael na bumalik sa lupaing iyon. Hindi lang dahil gusto niyang ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama, kundi dahil nararamdaman niyang ito ang kanyang tungkulin. Isang umaga, habang nagsusuyod si Gael ng maliliit na damo sa likod ng kanilang bahay,
Tinanong niya ang kanyang ina. Nay, kung sakaling gusto kong ituloy ang mga plano ni tatay sa sakahan, papayag po ba kayo? Natigilan si Aling Mercy, ngunit hindi siya nagulat. Matagal na niyang alam na hindi magtatagal ay babalik si Gael sa lupang iyon. Tumango siya, ngunit may paalala. Anak, hindi magiging madali ang landas na iyon. Maraming hindi maniniwala sa iyo. Maraming tatawa. Pero kung naniniwala kang ito ang tamang gawin, nandito lang ako. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Gael ang lakas ng suporta mula sa kanyang ina. Ngayon, buo na ang loob niya. Hindi siya makokontento na manirahan lamang sa tabi ng sakahan, habang ang lupa ay napapabayaan at nababalot ng damo at ligaw na halaman. Alam niyang kailangang may gumawa ng hakbang, at alam niyang siya ang taong iyon. Sa kabila ng takot at pangungutya mula sa kanyang mga kabaryo, nagsimula siyang mag-isip ng mga plano. Unti-unti, nakikita na niya ang sarili niya na naglalakad sa dating landas ng kanyang ama. Muling binubuhay ang lupa. Muling tinataniman ng pag-asa. Sa kabila ng lahat, handa siyang sumubok kahit alam niyang haharap siya sa mas marami pang pagsubok sa mga susunod na taon. Buwan ng Mayo nang magtungo si Gael sa dating sakahan. Sa edad na 17, tinalikuran na niya ang eskwelahan at sinimulang maghanap ng trabaho upang makatulong sa gastusin nila ng kanyang ina. Ngunit sa bawat araw na tumatagal, hindi siya mapakali. Laging bumabalik sa kanyang isipan ang sakahan. Parang tumatawag sa kanya ang lugar na iyon. Kaya sa kanyang pagdadalawang isip, isang araw ay nilakasan niya ang loob. Kinuha ang lumang sombrero ng kanyang ama at naglakad paakyat ng tabing bundok. Pagdating niya roon, parang tumigil ang panahon. Ang sakahang minsang nagkaroon ng sigla at kulay ay ngayon ay halos hindi na makilala. Puro damo at ligaw na halaman ang bumalot sa lupa. Ang mga kanal ng tubig na dati daluyan ng buhay para sa mga palay ay barado na at wala nang gumagalaw. Isang punong mangga lamang ang naiwan na nagbibigay lilim sa gitna ng kalawakan ng sakahan. Umupo si Gael sa tuod nito at sinimulang alalahanin ang kanyang ama. Bakit mo kami iniwan, tay? Bulong niya sa sarili. Napapikit siya, umaasa na kahit papaano ay makakausap niya ang amang matagal nang wala. Habang umuupo, napansin niyang may nakausling kahoy sa lupa. Hinukay niya ito ng kaunti at doon niya natagpuan ang isang maliit na kahon. Ang kahoy nito ay bahagyang nabubulok na, ngunit matibay pa rin. Binuksan niya ito at nakita ang isang notebook na hindi na masyadong pamilyar. Ito ang lumang notebook ng kanyang ama, ang sagradong tala na sinasabi nito noong siya'y bata pa. Tay? Muling sambit ni Gael habang marahan niyang binuksan ang notebook. Ang bawat pahina ay punong-puno ng sulat kamay. Maliliit, detalyado, at maayos ang pagkakasulat. Hindi niya alam kung saan magsisimula, kaya nagbasa na lamang siya sa gitna. Sa ikatlong eksperimento, natuklasan ko na ang paggamit ng biochar sa lupa ay nagbibigay ng mas matagalang fertility. Kapag ito'y hinaluan ng compost at inihalo sa lupa, ang resulta ay mas mabuting ani sa susunod na taniman. Ang banyaga, si Dr. Mubari, ay nagsabing maaaring ito ang sagot sa mga lugar na halos wala ng sustansya ang lupa. Napakunot noo si Gael. Sino si Dr. Mubari? Bakit may banyaga na nabanggit ang kanyang ama? Habang patuloy niyang binabasa ang notebook, lalo siyang naguguluhan pero nagkakaroon ng interes. Kung hindi ako nagkakamali, maaaring may pagkakataong maibalik ang sigla ng lupa kahit sa pinakapatuyong bahagi. Ang susi ay hindi sa tradisyonal na abono, kundi sa pagsasaayos ng mismong pisikal at kemikal na katangian ng lupa. Sa oras na yon, napagtanto ni Gael na hindi baliw ang kanyang ama. Sa halip, masyado itong nauna sa panahon. Hindi ito naunawaan ng baryo, pero ang mga ideya nito ay may basehan. Parang hinamon siya ng mga pahinang iyon. Subukan mo. Tingnan mo kung kaya mo ring gawin. Tumayo siya mula sa tuod, kinuha ang notebook at tumingin sa paligid.
Ang daming trabahong kailangang gawin. Ang mga damo, ang mga baradong kanal, ang tila patay na lupa. Lahat ito'y tila sumisigaw ng atensyon. Sa kabila ng lahat ng hirap, tila nakangiti ang kanyang ama mula sa mga pahinang iyon. Kung ito talaga ang sinimulan mo, Tay, bulong ni Gael, itutuloy ko ito kahit pagtawanan ako ng lahat. Pag-uwi niya sa kanilang barong-barong, inilabas niya ang notebook at ipinaliwanag ito sa kanyang ina. Nay, ito ang iniwan ni tatay, ani Gael habang ipinakita ang mga tala. Nakatitig lang si Aling Mercy sa notebook. Ito ang palaging kinukwento ng tatay mo noon, wika niya. Akala ko lang ay kwento-kwento lang iyon, pero mukhang seryoso pala talaga siya. Oo, Nay, sagot ni Gael. Kaya kahit ano pa ang sabihin ng mga tao, gusto kong subukan ito. Para kay tatay, para sa atin. Anak, kung sigurado ka dyan, susuportahan kita, sagot ng kanyang ina. Pero anak, maging handa ka. Hindi magiging madali ito. Tumango si Gael. Alam niyang hindi magiging madali. Alam niyang tatawanan siya ng mga kapitbahay, nababalikan siya ng mga tambay at tatawaging baliw na anak ng baliw. Pero higit sa lahat, alam niyang ito ang tamang gawin. Sa kabila ng lahat ng balakid, itinakda niyang muling buhayin ang sakahan. Hindi na niya nais manahimik na lang sa tabi, habang ang lupain na minsang naging yaman ng kanilang pamilya ay naiiwang nakalimutan. Sa edad na 20, tumigil si Gael sa pag-aaral. Hindi ito naging madali para sa kanya, lalo't halos taon-taon ay naririnig niya sa ina ang pangaral na tapusin ang pag-aaral para magkaroon ng maayos na trabaho. Ngunit sa kabila ng lahat, mas tumitindi ang tawag ng sakahan sa kanya. Parang may nakabaon na obligasyon sa lupaing yon na hindi niya maaaring baliwalain. Sigurado ka ba, anak? Tanong ni Aling Mercy habang nakaupo sila sa bangkong gawa sa kawayan. Kapag tumigil ka, mahirap nang bumalik ulit. Oo, Nay. Ayokong magsayang ng oras. Nararamdaman kong ito ang tama, tugon ni Gael habang naglilinis ng lumang kalabaw na kinuha niya sa kapitbahay bilang tulong sa pang-araw-araw na gawain. Kinuha ni Gael ang ilang mga lumang kagamitan mula sa kanilang kubo. Ang asarol na minana niya mula sa ama, ang palakol na gamit ng kanyang lolo noong kabataan pa nito, at ang kalabaw na noon pa'y ginagamit sa sakahan bago ito napabayaan. Dinala niya ang lahat ng ito pabalik sa lupain ng kanyang ama, kung saan sinimulan niyang magbungkal mag-isa. Sa simula ay tila imposibleng misyon ito. Ang lupa'y matigas at halos walang sustansya. Ang mga damoy nagmistulang mas makapal pa kaysa sa mga tanim, at ang kanal ng irigasyon ay puno ng putik. Sa ilalim ng araw, basang-basa ng pawis si Gael habang nililinisan ang kanal. Paulit-ulit niyang binabaybay ang mga tala ng ama sa notebook, sinusubukang unawain kung paano mapapabuti ang daloy ng tubig. Ngunit ang kanyang pagsisikap ay hindi lingid sa mga mata ng mga kapitbahay. Madalas na sumisilip si Aling Teresita mula sa kanyang bintana. Ano bang pinaggagawa ng batang iyan? Tanong ni Aling Teresita sa asawang si Mang Rudy. Nag-aaksaya lang siya ng panahon. Ang tatay niya nga hindi kinaya. Siya pa kaya? Oo nga sayang ang oras niya. Dapat yata ay maghanap na lang siya ng trabahong totoo. Sagot ni Mang Rudy habang pinupunasan ang kanyang puting sombrero. Hindi rin siya nakaligtas sa mga tambay sa kanto, sina Cardo at Leonard, na parating handang magbigay ng komento. Gael, sigaw ni Cardo, nakasandal sa poste. Huwag mong sabihin gusto mong maging magsasaka na rin, ha? Sayang naman ang edukasyon mo. Di ba sinubukan na yan ng tatay mo? Baliw nga Tama, Cardo, tugon ni Leonard na nakangisi. Parang sinasayang lang niya ang oras niya. Kung ako sa kanya, bebenta ko na yung lupa. Sa gitna ng kanilang pang-aasar, hindi na lang sumasagot si Gael. Imbis na makipagtalo, ibinaling na lang niya ang pansin sa pagbubungkal ng lupa. Ang mga patak ng pawis na bumabagsak sa lupa ang nagsilbing sagot niya sa kanilang panlalait.
Sa bawat araw na lumilipas, unti-unti niyang nababawi ang kaayusan ng sakahan. Sinimulan niyang itanim ang munggo, kamote, at mga gulay na nasa tala ng kanyang ama. Hindi ito madali. Araw-araw siyang sumasabak sa init, ulan at hamog. Ngunit bawat maliit na progreso, ang pagkakaroon ng kahit ilang bagong usbong o ang unti-unting pagbuka ng kanal ay nagbibigay sa kanya ng lakas na magpatuloy. Isang araw, dumating ang kanyang tiyuhin, si Kuya Bert. Si Kuya Bert, na matagal nang walang pakialam sa sakahan, ay biglang nagpakita sa kubo nila at kinausap si Gael habang ito'y nagpapahinga. Gael, simula ni Kuya Bert, nakatayo sa harap ng pintuan ng kanilang maliit na bahay. Alam kong nahihirapan ka. Bakit hindi mo nalang ibenta ang lupang iyon? May kilala akong Chinese developer na handang magbayad ng malaki. Kuya, hindi ito tungkol sa pera, sagot ni Gael. Kalmado pero may diin sa boses. Hindi ko pwedeng ibenta ang lupa. Ito ang iniwan sa amin ni tatay. Kailangan ko itong ituloy. Gael, baka mamaya, sayangin mo lang ang panahon mo, sagot ni Kuya Bert, pilit na kumbinsido. Isipin mo, baka makabili kayo ng bahay sa bayan. Hindi ka na magpapakahirap sa init at ulan. Hirap man ito, kuya, sagot ni Gael. Masaya ako. Hindi mo maintindihan, pero sa tuwing nagbubungkal ako ng lupa, parang nararamdaman ko si tatay. Hindi ko mabibili yon kahit sa anong pera. Sa puntong iyon, walang nagawa si Kuya Bert kundi tumalikod at umalis. Marahil nalaman niyang hindi mababago ang isip ng pamangkin. Kahit patuloy ang panlalait, pagtanggi, at mga negatibong salita mula sa paligid, hindi nagpatinag si Gael sa araw-araw na pagtatanim at pag-aalaga ng lupa. Natutunan niyang pakinggan ang kalikasan. Sa pamamagitan ng mga tala ng kanyang ama, natutunan niya kung paano bumawi ng lupa gamit ang compost at biochar. Dahan-dahan, muling nabuhay ang mga kanal ng irigasyon at nagsimulang mag-usbong ang mga tanim. Hindi niya hinayaan ang mga pangungutya ng iba na hadlangan ang kanyang layunin. Sa bawat butil ng munggo na kanyang itinanim, sa bawat ugat ng kamote na kanyang inani, naramdaman niya ang dahan-dahang pagbabalik ng sigla ng sakahan. Gael, tanong ni Aling Mercy isang gabi habang nagluluto ng sinigang sa maliit nilang kalan. Hindi ka ba napapagod? Nakikita ko ang hirap mo araw-araw. Nay, sagot ni Gael, hawak ang baso ng tubig. Napapagod ako, pero hindi ako sumusuko. Kasi sa bawat araw na bumabalik ako sa lupa, mas lumalakas ang loob ko. At alam ko, Nay, balang araw, makikita mo rin kung bakit ko ito ginagawa. Napatango si Aling Mercy, kahit ramdam niyang mabigat ang sitwasyon ng kanyang anak. Sa kanilang simpleng bahay, walang kuryente, at kaunting pagkain, patuloy siyang sumusuporta sa desisyon ni Gael. Alam niyang iba ang tibay ng loob ng kanyang anak, at kahit hindi pa nila nakikita ang bunga ng lahat ng pagsisikap nito, naniniwala siyang darating ang panahon na magbubunga rin ang lahat. Makalipas ang 2 taon ng halos araw-araw na pagbubungkal, pagtatanim at pag-aalaga ng lupa, may isang kakaibang pagbabago ang napansin si Gael. Mas mabilis lumaki ang mga pananim niya kaysa sa inaasahan. Ang munggo, na kadalasang 3 buwan bago anihin, ay mukhang handa na sa loob lamang ng 80 araw. Ang mga kamote naman, na dati tatagal ng 4 na buwan, ngayon ay halos 2 buwan pa lamang ay nakakaani na siya ng malalaking ugat. Napahinto si Gael habang sinusuri ang isa sa mga tangkay ng munggo. Parang mas malulusog ang dahon ngayon kumpara noong nakaraang taniman. Inalis niya ang sombrero at pinahira ng pawis sa noo. Bakit kaya ganito? Sa una, inisip niyang baka nagkataon lang. Pero nang ulit-ulitin niya ang proseso sa iba't ibang bahagi ng sakahan, pare-pareho ang resulta. Nagiging mas makulay, mas malusog, at mas mabilis tumubo ang mga pananim. Ang lupang minsan ay kinukutya ng iba bilang patay na lupa, ay tila nabuhay at gumanti ng grasya.
Sa kabila ng kakaibang obserbasyon, hindi pa rin lubos na naniniwala ang ibang tao sa baryo. Pumasyal muli si Cardo isang araw at tumawa nang makita si Gael na tila may sinusukat na halaman gamit ang lumang metro. "Ano na naman yan, Gael?" tanong ni Cardo, halatang nang-aasar. "Parang hinahalikan mo na yang mga halaman mo." Hindi siya pinansin ni Gael. Sa halip, nagpatuloy siya sa pagsusuri at nagkaroon ng ideya. Bakit hindi ko ito i-record? Baka may mga tao ring kagaya ko na gusto ring malaman kung anong meron dito. Agad niyang hinanap ang lumang cellphone, naglagay ng munting tripod sa gitna ng taniman, at sinimula ng unang vlog. "Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Gael Alon at nandito tayo ngayon sa sakahan ko sa San Silvano," bungad niya sa video. "Gusto kong ipakita sa inyo ang munggo na itinanim ko halos 3 buwan na ang nakararaan. Pero tingnan nyo, mukhang ready na sila kahit hindi pa umaabot ng 3 buwan. Alam nyo ba kung bakit? Ako rin, hindi pa sigurado. Pero sabay-sabay nating tuklasin." Sa simula, kakaunti lang ang nanood ng video. 5 views dito, 10 sa kabila, at karamihan ay mula pa sa mga kamag-anak o kaibigan niya sa Facebook. Ngunit hindi siya sumuko. Sa bawat araw na may libreng oras, nilalagay niya sa kamera ang progreso ng kanyang sakahan. Nagbigay siya ng tips tungkol sa compost, biochar, at paano niya pinapataba ang lupa gamit ang mga organikong paraan. Isang araw, habang nagre-record ng isa na namang simpleng vlog, napansin niya ang isang kakaibang halamang tumubo sa gilid ng sakahan. Ang kulay nito ay matingkad na luntian na hindi pangkaraniwan sa mga lokal na tanim. Lumapit siya, sinuri ito ng malapitan, at nagulat nang makita na ang texture ng mga dahon nito ay parang velvet. Hindi ito mukhang ordinaryong damo. "Anong klaseng halaman ito?" bulong niya sa sarili. Hinawakan niya ito ng marahan at napansin ang kakaibang bango na hindi niya maipaliwanag. Sa kanyang excitement, inirecord niya ito at inilagay sa kanyang vlog. "Alam nyo, ngayon lang ako nakakita ng ganitong halaman dito. Wala ito noon. Hindi ko rin alam kung saan ito nanggaling. Subukan natin alamin kung ano ito." Bilang unang hakbang, itinabi niya ang ilan sa mga dahon nito at sinubukan itong ipakita sa isa sa mga kilalang propesor sa bayan, si Dr. Maria Tula, isang eksperto sa biology at botany. Pagpasok niya sa munting opisina ng propesor, may halong kaba at excitement si Gael. "Doktora, magandang araw po. Pasensya na kung wala akong appointment, pero gusto ko sanang ipakita itong halamang nakuha ko sa sakahan." Tumingin si Dr. Tula sa kanya at ngumiti. "Sige, ipakita mo. Ano ba ito?" Iniabot ni Gael ang halamang velvet-like at hinintay ang reaksyon ng propesor. Napakunot noo si Dr. Tula habang pinipihit ang dahon sa ilalim ng ilaw. "Gael, saan mo nakuha ito?" tanong ng doktora na may bahid ng pagtataka. "Sa sakahan po namin. Bigla na lang siyang tumubo sa gilid. Hindi ko alam kung paano napunta doon." Tumayo si Dr. Tula at tumingin sa labas ng bintana. "Alam mo ba, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klase ng halaman dito sa Pilipinas. Hindi ito native dito." Binalikan niya si Gael at tinanong, "Pwede mo ba akong dalhin sa lugar kung saan mo ito nakuha?" Sumang-ayon si Gael. Sa araw ng pagbisita ni Dr. Tula sa sakahan, mas lalo itong namangha. Ang lupang ito, mukhang may kakaibang elemento. Kung totoo ang iniisip ko, maaari itong magkaroon ng malaking epekto hindi lang sa agrikultura rito, kundi sa buong bansa. Pag-uwi, agad-agad nag-research si Gael tungkol sa posibleng pinagmulan ng halaman. Isinalaysay niya ito sa isa pang vlog, kasama na ang sinabi ni Dr. Tula. Sa di inaasahan, nag-umpisa ng dumami ang views ng kanyang mga video. May mga dayuhang nagkomento, nagtatanong kung saan niya nakuha ang halaman, at ang ilan ay nagbahagi pa ng kanilang sariling karanasan sa pagtatanim. "Gael, I think you discovered something truly special," sabi ng isang user mula sa Canada. Dito nagsimula ang unti-unting pagdami ng kanyang subscribers.
Ang mga plant enthusiasts mula sa iba't ibang bansa ay nanood sa bawat upload niya. Nagbigay sila ng suporta at panibagong motivation kay Gael na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa unang pagkakataon, hindi na lang siya pinapansin ng mga tambay o iniinsulto ng mga kapitbahay. Sa wakas, napansin siya ng mundo bilang isang seryosong magsasaka at content creator. Ang buhay ni Gael ay unti-unting nagbago sa paraang hindi niya lubos akalain. Sa una ay ang kanyang maliit na sakahan lamang ang kanyang mundo. Lupa, halaman, at ilang di kilalang viewers sa YouTube. Ngunit isang araw, may dumating na email mula sa isang agri-research team sa Thailand. Hindi makapaniwala si Gael nang makita niya ang subject ng email. Collaboration proposal. Binasa niya ito ng dahan-dahan, pinipilit intindihin ang bawat salita. Dear Mr. Elon, we have been following your progress on YouTube and are very impressed by the results you've achieved in your farm. We would like to offer you a grant to help further develop your land as a sustainable demonstration farm. Napatingin si Gael sa screen ng kanyang lumang laptop. Nay! Nay! Sigaw niya. Halika rito. Agad namang lumapit si Aling Mercy mula sa kusina. Bitbit ang kawali. Ano na naman yan, anak? Tinutok ni Gael ang daliri sa screen. Tingnan mo, Nay. May nagpapansin na sa sakahan natin. Gusto nila akong bigyan ng pondo. Ngumiti si Aling Mercy, ngunit kita sa mukha niya ang halong tuwa at pangamba. Anak, totoo ba yan? Paano kung scam lang? Baka lokohin ka lang yan. Hindi po, Nay. Mukhang legit po sila. Pumunta nga po kayo dito. Sabi ni Gael, sabik na sabik. Naka-attach pa yung mga credentials nila. May mga projects na sila sa ibang bansa. Napabuntong hininga si Aling Mercy at dahan-dahang ngumiti. Kung totoo yan, anak, napakagandang balita niyan. Sa tulong ng community grant mula sa Thailand, nagsimula nang magbago ang sakahan ni Gael. Hindi na lamang ito isang simpleng lupaing binungkal gamit ang kalabaw at asarol. Nagkaroon siya ng pagkakataong magtayo ng isang simpleng bahay kubo sa gitna ng sakahan, kung saan mas madali niyang mababantayan ang mga halaman. Nagpalagay rin siya ng solar panels, isang bagay na noon ay imposible sa kanila. Ang kuryenteng noon ay mula lamang sa gasera, ay ngayon ay mula na sa araw. Bukod dito, nagtayo siya ng isang maliit na greenhouse kung saan maingat niyang nilalagay ang mga maselan at kakaibang halamang natuklasan niya sa sakahan. Habang abala siya sa pagsasaayos ng kanyang sakahan, hindi niya inaasahan ang muling paglabas ng mga dating kakilala mula sa eskwelahan. Noon ay puro pangungutya at pangmamaliit ang kanilang inaabot. Pero ngayon ay tila nagbago na ang ihip ng hangin. Gael, pwede bang magpa-tour sa farm mo? Tanong ng isa niyang dating kaklase na si Lani. Grabe, napapanood ko kasi yung videos mo. Ang galing na pala ng farm mo ngayon. Medyo nagulat si Gael sa lambing ng tono ni Lani. Noon, kasama siya sa mga madalas magbiro at magtawa sa kanya kapag naiiwan siya sa library para magbasa ng mga lumang libro tungkol sa agrikultura. Ngunit ngayon, iba na ang aura nito. Tila humahanga at parang gustong makisali sa kanyang ginagawa. Pwede naman, Lani, sagot ni Gael. Pero sana maintindihan mo na hindi pa rin ito kasing ganda ng inaakala ng iba. Pinaghihirapan ko pa rin lahat ng ito. Alam ko naman. Pero kahit papaano, nakakatuwa lang na meron ng magandang nangyayari dito. Dati kasi parang biglang natigilan si Lani. Ay, sorry. Okay lang. Nakangiti si Gael. Sanay na ako. Pero salamat at napansin mo rin kahit papaano. Ngunit kasabay ng pag-angat ni Gael, ay unti-unti ring bumalik ang mga dati niyang kinaharap na problema. Ang mga tao sa baryo, na minsang nanahimik lamang at nagmamasid mula sa malayo, ay biglang naging masigla sa kanilang mga opinyon. Ang yabang na ng batang iyon, sabi ni Aling Teresita habang nagwawali sa harap ng kanilang bahay. Nung araw, halos hindi makabili ng asin. Ngayon,
kung ano-ano na ang ini-install sa sakahan. Tama ka, sagot ni Mang Rudy. Mukhang iniisip niyang mas magaling siya sa atin. Kung hindi naman dahil sa banyaga, wala rin siya. Sa kabilang banda, nagbalik rin si Kuya Bert ang kanyang tiyuhin at muling nag-alok ng bentahan. Ngunit hindi ito basta offer. Tila mas mapanlin lang at mas may layuning panggulo. Gael, bunggad ni Kuya Bert isang gabi nang ito'y biglang sumulpot sa bahay nila. Tingnan mo to, sabay abot ng isang papel. May mas mataas na offer, doble na ang presyo. Ano na, hindi ka pa rin ba mapapaisip? Kuya Bert, sagot ni Gael, hindi na nagulat sa galaw ng tiyuhin. Hindi ko kailangang isipin pa. Sinabi ko na dati, hindi ko ito ibebenta. Sisk, napakatigas ng ulo mo, sagot ni Kuya Bert. Bakit? Sa tingin mo ba may ibang paraan pa para umasenso? Paano kung biglang bawiin ng mga banyagang yan ang tulong nila? Baka nga niloloko ka lang nila. Anong gagawin mo pagkatapos? Napabuntong hininga si Gael. Kung wala na silang tulong, gagawa pa rin ako ng paraan. Hindi ako umaasa sa kanila lang. Ang sakahan na to, hindi dahil sa grant o sa kung anumang offer. Ito ay dahil sa tatay ko, dahil sa pangarap ko. Hindi may kakaila na ramdam ni Gael ang inggit at sumbat mula sa ibang tao. Bagamat patuloy ang pagdami ng kanyang mga taga-subaybay online at lumalawak ang kanyang komunidad sa social media, sa baryo mismo'y tila nananatili ang galit at inggit ng ilan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi nagpapatinag si Gael. Pinili niyang patuloy na magtanim at magbahagi ng kanyang kaalaman sa iba. Alam niyang ang bawat butil ng munggo na itinanim niya, bawat halamang inalagaan niya, ay nagdadala ng pag-asa hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa mga susunod na henerasyon. Sanghapon, habang abala si Gael sa pag-aalaga ng kanyang mga pananim, napansin niyang may paparating na tao mula sa malayo. Hindi pamilyar ang lakad ng bisita, ngunit habang papalapit ito, naaninag niya ang mukha ng kanyang tiyuhin, si Jobert. Dala nito ang ilang papel at isang plastic na folder. Hindi na bago sa kanya ang mga ganitong biglaang pagbisita ni Jobert. Madalas, ang mga ito'y may daladalang alok o sulsol na hindi niya kailanman nagugustuhan. Gael, bungad ng kanyang tiyuhin, may kailangan tayong pag-usapan. Tumingala si Gael mula sa pagtatanim ng munggo. Ano na naman po ito, tiyo? Tanong niya, bagamat ramdam na niya ang paparating na alitan. Hindi tumigil si Gael sa kanyang ginagawa. Ayaw niyang ipakita kay Jobert na naiirita siya sa presensya nito. Pero alam niya na ang bawat pagdating ng tiyuhin ay nagdadala ng bagong kaguluhan. Ganito kasi, simula ni Jobert habang inilalapag ang mga papel sa isang bakanteng mesang kahoy sa tabi. May nag-alok sa akin na bumili ng kalahati ng lupang ito. 5 milyon, Gael, 5 milyong piso, malaki to. Napatingin si Gael sa mga papel, ngunit hindi niya hinawakan. Kalahati ng lupa? Kaninong pangalan yan? Sa akin, syempre. Sagot ni Jobert, buong yabang. Akin ang kalahati nito. At bago ka pa magtanong, may papeles akong magpapatunay. Ayan, tingnan mo. Sinulyapan ni Gael ang mga dokumento at napansin ang pangalan ng tiyuhin. Pero ang pirma ay mukhang kakaiba. Hindi ito ang sulat kamay ng kanyang ama. Alam ni Gael na mula pa noong bata siya, lahat ng titulo ng lupa, resibo, at iba pang dokumento ng sakahan ay palaging nakapangalan sa kanyang ama, si Mang Isko. Kaya't imposible na biglang may lilitaw na papel na nagsasabing may karapatan si Jobert sa kalahati ng sakahan. Tiyo, alam kong hindi totoo to. Mahinahong sagot ni Gael, ngunit ramdam ang pagpipigil sa kanyang galit. Ang sakahan na to ay naiwan sa amin ni nanay. Wala kayong karapatan dito. Gael, sabi ni Jobert, biglang tumigil sa pag-uusap at tumingin ng diretso sa kanya. Kung hindi ka makikipagtulungan, dadalhin ko to sa korte. Kapag nagkataon, ipapadeklara kong ilegal ang pagbubungkal mo ng lupa.
Isipin mo, mawawala sa'yo lahat ng pinaghirapan mo. Tumindig si Gael. Tiningnan niya ang tiyuhin ng may matibay na paninindigan. Tiyo, kahit anong gawin ninyo, hindi ninyo mababago ang katotohanan. Ang lupa na to ay sa amin. At kung gusto ninyong umabot pa tayo sa korte, sige lang. Haharapin ko yan. Nakakabingi ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Sa wakas, tumalikod si Chobert at tumungo sa kanyang motor. Bago ito umalis, nagsabi pa siya ng huling babala. Gael, hindi kita gustong gipitin, pero isipin mo ng mabuti ang sinasabi mo. 5 milyon, napakalaking halaga niyan. Pag-isipan mo bago mo tuluyang tanggihan ang alok. Pagkaalis ni Chobert, malalim ang buntong hininga ni Gael. Hindi siya nagpaapekto sa mga banta ng tiyuhin, ngunit alam niyang kailangan niyang maghanap ng konkretong ebidensyang magpapatunay ng kanyang karapatan sa lupa. Kinagabihan, kinausap niya si Aling Mercy habang sila'y nagkakape sa maliit na kubo sa gitna ng sakahan. Nay, may naitabi po ba si tatay na testamento o kahit anong papeles na nagpapatunay na sa atin ang lupa? Tanong niya, halatang iniisip ang bawat detalye ng kanilang usapan. Sumagot si Aling Mercy matapos mag-isip sandali. Parang may naitabi akong dokumento noon, anak. Hindi ko na nga maalala kung saan ko nilagay, pero alam kong itinago ko yon noong araw na bumagyo at nawala si tatay mo. Siguro nasa lumang baul sa ilalim ng kama. Agad-agad na bumangon si Gael. Sa tulong ng kanyang ina, binuksan nila ang baul na matagal nang hindi nabubuksan. Sa ilalim ng mga lumang damit at lumang larawan ng pamilya, natagpuan nila ang isang brown na envelope na may pangalan ng kanyang ama. Gael, ito yata yun, sabi ni Aling Mercy. Ang kamay ay nanginginig habang iniaabot ang envelope sa kanyang anak. Binuksan ito ni Gael at natagpuan ang isang testamento na may petsang ilang taon bago nawala si Mang Isko. Nakasulat dito ang malinaw na pamamahagi ng lupa. Lahat ng bahagi ay nakapangalan kay Gael at Aling Mercy. Walang nabanggit tungkol kay Chobert at lalong wala itong pirma. Salamat, Nay, sabi ni Gael, hawak-hawak ang dokumento. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ginhawa. Alam niyang may alas na siya laban sa anumang banta ni Chobert. Sa kabila ng banta ng tiyuhin, nanatili siyang kalmado pero determinado. Alam niyang sa huli, katotohanan at tiyaga ang mananaig. Handa siyang ipaglaban ang lupang minsay kinukutya ng iba, sapagkat alam niyang ito'y higit pa sa lupa. Ito ang kanilang tahanan, ang kanilang buhay, at ang pangarap ng kanyang ama. Kinaumagahan, matapos maghanap sa kanilang lumang baul noong nagdaang gabi, naisipan ni Gael na masusing suriin ang mga bagay-bagay na natagpuan niya. Nagbalik siya sa kubo upang muling buksan ang kalawangin at lumang baul. Sa ilalim ng mga pinaglumaang damit at naipong basahan, natuklasan niya ang ilang dokumento at sulat kamay na mga tala. Isa sa mga papel na iyon ay isang antigong titulo ng lupa. Manipis na papel na ngayoy nangupas na sa kabinisa ng panahon. Sa tabi ng titulong iyon, natagpuan ni Gael ang isang liham. Ang pangalan ng kanyang ama, si Mang Isko, ay malinaw na nakasulat sa dulo ng liham. Ngunit mas nagdulot ng kilabot sa kanya ang pangalan ng kausap sa sulat, Dr. Mubari. Tay, sino si Dr. Mubari? Bulong ni Gael habang marahang hinahaplos ang punit-punit na sulat. Ang bawat linya ay tila nagkukwento ng isang lihim na matagal nang nakatago sa lupa ng sakahan. Habang binabasa niya ang mga talata, unti-unting lumilinaw ang kwento ng fertility crystal na minsay ibinigay ni Dr. Mubari kay Mang Isko. Isa raw itong natatanging mineral na nagtataglay ng pambihirang kakayahan upang buhayin at palaguin ang lupa. Isang bagay na maituturing na sagrado sa mundo ng agrikultura. Hindi ito basta-basta, sabi ni Gael sa sarili. Kung totoo ito, maaaring ito ang dahilan kung bakit nagtataka ako sa bilis at ganda ng tubo ng mga tanim ko. Dahan-dahan niyang isinilid ang mga dokumento sa isang mas maayos na folder.
at agad niyang ipinaalam sa kanyang ina ang natuklasan niya. "Nay, tingnan ninyo ito. May sulat si tatay tungkol sa isang fertility crystal. Mukhang ito ang sekreto kung bakit ganito ang lupa natin." Napatigil si Aling Mercy habang nag-aayos ng mga gulay. "Fertility crystal? Anong ibig sabihin niyan, anak? Hindi ko pa rin lubos na nauunawaan," sagot ni Gael. Pero sa sulat, sinabi ni tatay na ibinigay ito ng isang kaibigan niyang scientist. Parang itong mineral ang nagpapalakas sa lupa natin. Kaya siguro, kahit anong tanim ko, nagiging malusog. Napailing si Aling Mercy, halata ang pagdududa. "Anak, sigurado ka ba na totoo lahat ng yan? Baka naman kwento-kwento lang ni tatay mo noon. Napaka-imposible yata ng sinasabi mo." "Nay," sagot ni Gael, "kailangan kong maniwala. Kasi kahit hindi pa ako sigurado, kitang-kita naman natin ang resulta sa lupa. At kung totoo ang sinabi ni tatay, mas lalo ko pang kayang ipagtanggol ang karapatan natin sa sakahang ito." Kinabukasan, nagpunta si Gael sa munisipyo, dala ang natagpuang titulo at liham. Hindi ito isang madaling desisyon, sapagkat alam niyang maaaring matawa o magduda ang mga opisyal doon. Ngunit buo ang loob niyang ipakita ang mga dokumento. Sa tanggapan ng munisipyo, kinausap niya si Ginoong Soriano, isang veteranong empleyado na matagal nang tumutulong sa mga magsasaka. Isinalaysay niya ang natuklasan mula sa kalawanging baul hanggang sa misteryosong liham ni Dr. Mubari. Habang sinisiyasat ni Ginoong Soriano ang mga papeles, tahimik na naghintay si Gael. Halos marinig niya ang bawat tibok ng kanyang puso sa bawat pag-angat ng mata ni Soriano mula sa mga dokumento. "Alon, tama. Nasa records namin ang pangalan ng tatay mo," sabi ni Soriano, tila nagugulat. "At itong titulo na dala mo, mukhang totoo." "Salamat po," sagot ni Gael. "Ibig sabihin po ba nito, legal ang pamumuhay ko sa sakahan?" Tumango si Soriano. "Oo, at base sa mga dokumentong ito, ikaw ang may-ari." Pero huminto siya, tila nag-iisip. "Hindi ko masyadong naiintindihan itong bahagi tungkol sa fertility crystal. Parang out of place itong impormasyon na ito." "Sa tingin ko po," sagot ni Gael, "ito ang dahilan kung bakit napakayaman ng lupa namin. Ito ang nagpapatunay na hindi basta-basta ang sakahan namin." "Gael," sabi ni Soriano, humihingang malalim, "kung totoo ang sinasabi mo, malaki ang magiging implikasyon nito hindi lang sa sakahan mo, kundi pati na rin sa agrikultura sa buong baryo o baka nga buong rehiyon. Pero kailangang maingat ka. Kapag kumalat ang balitang ito, baka may mga taong magtangkang kunin ang lupa mo. Handa po akong ipaglaban ang sakahan namin." Sagot ni Gael, determinadong tingnan si Soriano sa mata. "Kahit sino pang lumapit o magbanta, hindi ko ito bibitiwan. Ito ang pamana ni tatay. At ngayon, alam ko na kung bakit sobrang halaga nito." Umalis si Gael sa munisipyo nang may higit pang tiwala sa sarili. Nais niyang mas maunawaan ang lihim ng kanilang lupa. Nang muling bumalik sa sakahan, tinignan niyang mabuti ang paligid, ang mga tanim, ang malusog na damo, at ang bawat patak ng tubig sa irigasyon. Pakiramdam niya, naroroon ang espiritu ng kanyang ama. Parang naririnig niya ang boses nito, umaalingaw-ngaw sa hangin. "Gael," parang sinasabi ng hangin, "alagaan mo ang lupa. Alagaan mo ang buhay." At sa sandaling iyon, alam niyang nasa kanya ang tamang desisyon. Ipinangako niyang hindi na muling pababayaan ang sakahan. Sa halip, lalo pa niyang palalakasin ito. Itutuloy ang sinimulan ng kanyang ama at hahanapin ang tunay na kahulugan ng lihim na natuklasan niya. Minsan, hindi maikakaila ang bigat ng binitiwang salita ng isang tao. Ganito ang nangyari kay Jobert nang dumulog siya sa barangay court upang ipaglaban ang kanyang sinasabing karapatan sa kalahati ng sakahan ni Gael. Gamit ang pekeng dokumento, buong kumpiyansa siyang nagsalita sa harap ng mga opisyal ng barangay at ilang piling tagapamahala ng lupain sa kanilang lugar.
Ngunit hindi inaasahan ni Chobert ang sumunod na mga pangyayari. Hindi totoo ang sinasabi ninyo. Kalmadong wika ni Gael habang inilalatag ang tunay na titulo ng lupa. Narito ang opisyal na dokumentong iniwan ng aking ama. Peke ang hawak ni Chobert. Lumikha ng murmur ang nasabing pahayag. Ang mga barangay official ay nagtinginan, halatang nag-aalangan sa mga sinasabi ng tiyuhin. Pansamantalang bumukas ang isang laptop sa mesa at inihambing ang mga dokumento. Kitang-kita ang pagkakaiba. Ang orihinal na titulo may malinaw na pirma ni Mang Isko at opisyal na seal ng munisipyo. Samantalang ang dokumento ni Chobert ay may maling petsa at hindi tugmang pirma. Tiyo, diretsong sabi ni Gael, alam kong matagal mo nang gustong kunin ang sakahan, pero sa tingin mo ba'y tama ang ginagamit mong paraan? Napatingin si Chobert sa lupa, hindi makasagot. Sa loob ng ilang minuto, nagpatuloy ang pagsusuri ng mga dokumento. Sa huli, naglabas ng pahayag ang isang opisyales ng barangay. Base sa aming masusing pag-review, walang basehan ng dokumentong hawak ni Ginoo Gael Alon ang lehitimong may-ari ng lupa, ayon sa mga opisyal na tala. Hindi na nakasagot pa si Chobert. Sa halip, umalis siya ng barangay hall na may balikat na tila bumagsak. Iniwan ang kanyang dignidad sa mga mata ng mga kabaryong matagal niyang pinagmalaki ang kaya niyang kunin ang lupa. Sa puntong iyon, nabunyag sa buong baryo ang tunay na kwento, na walang ibang may karapatan sa sakahan kundi si Gael. Dahil dito, hindi na iwasan ng pag-usapan sa social media ang nangyari. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pag-aari ni Gael sa sakahan. Sa mga forum ng agrikultura, sa mga lokal na Facebook group, at maging sa mga chatroom ng plant enthusiasts, umusbong ang kwento ni Gael Alon. Tinawag siyang binatang buhay ang lupa, hindi lamang dahil sa kanyang kakayahan sa pagbuhay ng dating abandonadong sakahan, kundi dahil sa paninindigan niyang ipaglaban ang kanyang karapatan ng may integridad at katatagan. Grabe si Gael, no? Komento ng isang barangay tanod sa isang talakayan. Napagtanggol niya ang lupa nila nang hindi kailangang manira ng tao. Wala siyang sinabing masama kay Chobert. Dapat lang naman, sagot ng isa pang nakikinig. Yung iba kasi dito, ang bilis manghusga. Pero ngayon, kitang-kita kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi nagtagal. Unti-unting nabawi ni Gael ang respeto ng mga taga-barangay. Ang mga dati pinagtatawanan siya, ngayon ay napapalapit muli sa kanya. Kanya, si Aling Teresita, ang kapitbahay na mahilig manlait noon, ay lumapit at humingi ng tawad. Gael, patawarin mo ako. Akala ko kasi noon walang patutunguhan ang ginagawa mo. Pero ngayon, kitang-kita kong mali pala ako. Sabi ni Aling Teresita, hawak ang lumang basket ng gulay. Okay lang po, Aling Teresita. Ang mahalaga, alam na po natin ang totoo. Sagot ni Gael na may bahagyang ngiti. Maging si Cardo at Leonard, ang mga tambay sa kanto, ay bumalik sa sakahan ni Gael, hindi upang manlait kundi upang magtanong. Gael, paano mo ba nagawa to? Tanong ni Cardo. Paano mo napalago ang lupa? Pwede bang matutunan din namin? Ang ganitong mga tanong ay nagbigay kay Gael ng inspirasyon. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa mga dating nanlait sa kanya. Sa halip, ginamit niya ang pagkakataong ito upang magbigay ng kaalaman. Sa tulong ng munisipyo, napagkasunduan nilang magdaos ng seminar para sa mga kabataang magsasaka sa kanilang lugar. Si Gael mismo ang magiging pangunahing tagapagsalita. Pagkatapos ng ilang taon ng pangungutya, heto na siya ngayon. Isang kinikilalang leader sa kanilang baryo. Isang binatang nagbigay buhay sa lupa. Sa araw ng seminar, dumalo ang maraming kabataan at ilang mas nakatatanda. Habang nagsasalita si Gael sa harap ng audience, makikita sa kanyang mga mata ang kasiyahan at kumpiyansa. Nakasuot siya ng simpleng polo at maong, hawak ang ilang larawang nagpapakita ng dati at kasalukuyang anyo ng kanyang sakahan.
Bawat salitang binibitawan niya ay may kasamang taos pusong kwento ng hirap, pagtitiyaga at tagumpay. Ang sakahan, wika ni Gael, hindi lang ito lupa. Ito ay buhay. Kung aalagaan mo ito, aalagaan ka rin nito. Hindi man madali ang simula, pero sa bawat pagbungkal, bawat tanim, at bawat araw ng pagtitiyaga, makikita mo ang resulta. Huwag kayong matakot na magsimula. Huwag kayong matakot na magkamali. Sa huli, ang lupa ang magpapakita ng tunay na bunga ng inyong pagsisikap. Palakpakan ang bumalot sa paligid matapos ang kanyang talumpati. Ang seminar na yon ang nagsilbing simula ng bagong kabanata para sa mga kabataang magsasaka sa kanilang baryo. At sa gitna ng lahat ng papuri, si Gael ay nanatiling mapagkumbaba. Sa kanyang puso, alam niyang ito ay hindi lamang tagumpay ng isang tao, kundi tagumpay ng kanilang komunidad. Isang umagang maaliwalas, habang abala si Gael sa pag-aayos ng mga irigasyon sa kanyang sakahan, naalala niya ang natagpuang mapa mula sa liham ng kanyang ama. Mula nang makita ito, hindi maalis sa kanyang isip ang lugar na tinutukoy. Isang bahagi ng sakahan na matagal na niyang iniwasan dahil halos puro damo at puno ang nakapaligid. Ngunit ngayong unti-unti na niyang naibabalik ang sigla ng kanilang lupain. Tila nararamdaman niyang panahon na upang hanapin ang ugat ng lupa na binanggit ng kanyang ama. Naglaan siya ng isang buong araw para magsagawa ng paghahanap. Bitbit ang lumang asarol at isang maliit na pickaxe. Sinuyod niya ang lugar na tinutukoy sa mapa. Mahirap ang daan, masikip, mabato, at halos nababalutan ng mga ugat ng puno. Ngunit hindi siya sumuko. Sa tulong ng tala ng kanyang ama, unti-unti niyang natagpuan ang eksaktong lugar. Dito, sa ilalim ng lilim ng isang malaking puno ng akasya, naroon ang lupa na tila hindi pa nagagalaw ng tao. Kung totoo ang sinabi ni tatay, dito niya itinago ang sekreto ng sakahan. Bulong niya sa sarili habang nagsisimulang maghukay. Hindi nagtagal, tumama ang kanyang asarol sa isang matigas na bagay. Tinuloy niya ang paghuhukay gamit ang kanyang mga kamay hanggang sa lumitaw ang isang kahoy na kahon. Halos nakabaon na ito sa lupa, kalawangin at tila nasipsip na ng panahon ang dating kinang nito. Binuksan niya ang kahon at natagpuan sa loob ang isang bato. Itim, makinis, at kumikinang sa ilalim ng araw. Anong klaseng bato ito? Tanong niya habang hawak ang misteryosong bato. Parang may kakaibang enerhiya na nagmumula rito, ngunit hindi niya lubos maipaliwanag kung bakit. Agad niyang dinala ang bato sa kanilang munisipyo upang ipasuri. Doon, ipinakilala siya kay Ginoong Lopez, isang local environmental scientist na kilala sa pagsusuri ng mga hindi pangkaraniwang bagay. Nang makita ni Lopez ang bato, agad nitong tinawag ang kanyang mga kasamahang eksperto. Sa loob lamang ng ilang araw, natukoy nila ang pinagmulan nito. Isang bihirang meteorite na bumagsak malapit sa lugar mahigit isang dekada na ang nakaraan. Gael, sabi ni Ginoong Lopez habang pinagmamasdan ang batong hawak niya sa ilalim ng mikroskopyo. Hindi ito ordinaryong bato. Ang mga mineral na nakapaloob dito ay hindi karaniwang makikita kahit saang bahagi ng Pilipinas. Sa totoo lang, bihira ito kahit sa buong mundo. Maaari naming tawagin itong Black Blessing of San Silvano. Black Blessing? Ulit ni Gael, naguguluhan pero nasasabik. Anong ibig sabihin po nito? Natatangi ang mga mineral ng batong ito. Kapag nahalo ito sa lupa, tila nagbibigay ito ng napakalaking boost sa fertility ng soil. Ang mga halaman ay lumalaki ng 5 beses na mas mabilis at mas malusog. Kaya pala, ang sakahan ninyo ay parang may sariling sikreto. Nagpatuloy ang pagsusuri at inulat ng grupo ang kanilang mga natuklasan sa mas malawak na audience. Hindi nagtagal, nakarating sa media ang kwento ng batang magsasaka na nakatuklas ng bihirang meteorite sa kanyang sakahan. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob ng ilang araw, si Gael ay naging headline sa mga telebisyon at pahayagan.
Ang kanyang kwento ay umabot sa mga malalaking channel at ang mga international plant and soil enthusiasts ay biglang napansin ang munting baryo ng San Silvano. Sa isang panayam sa isang kilalang news channel, kinunan si Gael habang hawak ang Black Blessing. Sa likuran niya makikita ang kanyang sakahan na luntian at buhay na buhay. Sa harap ng kamera, natanong siya, "Gael, ano ang nararamdaman mo ngayong isa ka ng kilalang magsasaka at natuklasan mo pa ang tinatawag na Black Blessing ng San Silvano?" "Sa totoo lang po," sagot ni Gael, halatang kinakabahan pero puno ng sincerity. "Hindi ko inakala na aabot sa ganito ang lahat. Noong una, ang gusto ko lang naman ay ituloy ang nasimulan ng tatay ko. Pero ngayon, parang isang panaginip na nagkatotoo. Ang Black Blessing na ito, sana po makatulong hindi lang sa sakahan namin, kundi sa iba pang magsasaka na nangangailangan." Sa kasunod na linggo, naglabasa ng iba't ibang opinyon sa social media. Marami ang humanga kay Gael at sa kanyang determinasyon. Ang dating binatang pinag-uusapan lamang ng mga tambay sa baryo ay ngayon isang inspirasyon sa buong bansa. Maraming magsasaka mula sa iba't ibang lugar ang dumadayo sa San Silvano upang makita ang misteryosong bato, ang lupaing may kakaibang sigla, at ang binatang bumuhay sa lahat ng ito. Hindi nagtagal, sinimulan na rin ni Gael ang makipag-usap sa mga organisasyon sa agrikultura upang mas mapalawak ang benepisyo ng natagpuan niyang yaman. Sa kabila ng kanyang biglaang kasikatan, nanatili siyang simple at grounded. Ang kanyang layunin ay malinaw. Ipagpatuloy ang pamana ng kanyang ama at ibahagi ito sa iba. Sa paglipas ng ilang taon, mas naging malinaw ang layunin ni Gael. Ang kanyang sakahan ay hindi na lamang lugar ng tahimik na pagtatanim at simpleng pangarap. Ito na ngayon ang Alon Eco Farm and Research Institute. Sa pamamagitan ng tulong mula sa mga grant na natanggap niya at sa mga partnership na nabuo sa iba't ibang organisasyon, itinayo niya ang isang institusyong may hangaring turuan ng mga tao ng makabagong paraan ng sustainable farming. Malaking bahagi ng institusyong ito ang pagbabahagi ng kaalaman. Araw-araw, may mga dumarating na grupo ng estudyante mula sa iba't ibang probinsya upang mag-field trip at makita ang miracle soil na sikat na sa buong bansa. Ang mga nagtapos ng agrikultura, mga nagsisimulang negosyante sa organikong taniman, at maging ang ilang environmental scientists ay pumupunta rito para mag-aral ng mga teknolohiyang ginagamit ni Gael. "Gael, totoo ba talaga na kahit anong tanim mo, mas mabilis tumubo dito?" Tanong ng isang profesor mula sa isang universidad sa Mindoro. "Hindi naman po basta ganun," sagot ni Gael habang nakangiti. "Pero dahil po sa patuloy na pag-aalaga sa lupa at sa mga teknik na itinuro ng aking ama, pati na rin po yung nahanap naming black crystal, nagiging mas mayaman ang lupa. Kaya po, kahit simpleng proseso, nagbubunga agad." Nakatayo si Gael sa harap ng isang grupo ng mga estudyante. Pinapaliwanag niya kung paano gumagana ang biochar at composting, at kung bakit mahalaga ang wastong paggamit ng tubig at tamang irigasyon. Ngunit ang isa sa mga mas makulay na bahagi ng kanyang kwento ay ang suporta ng kanyang partner sa buhay, si Lyra. Isa siyang agri-vlogger na nakilala niya sa isang agricultural expo. Magaan ang kanilang pagkakaunawaan. Pareho silang naniniwala sa kahalagahan ng sustainable farming at paggamit ng social media para ipaalam ito sa mas maraming tao. "Alam mo, Gael," sabi ni Lyra isang gabi habang nagpapahinga sila sa porch ng kanilang kubo, "nung una kitang mapanood, naisip ko agad na ikaw yung klase ng tao na kailangan ng industriya natin. Ang daming may gustong tumulong sa kalikasan, pero walang gumagawa ng tunay na hakbang." "Lyra, hindi rin madali," sagot ni Gael habang pinagmamasdan ang mga tanim sa ilalim ng buwan. "Minsan nga, hindi ko rin alam kung kaya ko pa ba. Pero sa tuwing nakikita kong may natututo, parang nasasabi ko sa sarili ko, kaya pa." Naging maganda ang samahan ni Gael at Lyra. Bukod sa pagsuporta sa kanyang advokasya,
tumutulong si Lyra sa paggawa ng mga educational content para sa Alon Eco Farm. Sa pamamagitan ng mga videos at social media posts, mas marami ang nakakaalam tungkol sa institute. Sa paglipas ng panahon, mas marami ang naengganyo sa kanilang layunin. Isang araw, habang nasa opisina si Gael, tumanggap siya ng isang liham mula sa isang grupo ng mga kabataang gustong pumasok sa agrikultura. Natuklasan niyang marami sa kanila ang hindi kayang magpatuloy dahil sa kakulangan ng pondo. Dito pumasok ang ideya ni Gael na magbigay ng scholarship para sa mga gustong matuto sa kanilang institute. Kailangan nating tumulong, sabi ni Gael kay Lyra habang pinapakita ang mga liham mula sa mga aplikante. Kung may pagkakataon lang silang makapag-aral ng sustainable farming, baka mas dumami pa ang maimpluwensyahan natin. Sa tulong ng mga pondo at donasyon, nakapagbigay si Gael ng mga scholarship para sa mga batang nais matuto ng agrikultura. Bawat scholar ay binibigyan ng hands-on na training, materyales, at pagkakataon upang magpatuloy ng pag-aaral sa kanilang mga eskwelahan. Ang dating baryo ng San Silvano, na puno ng inggit at panlalait, ngayon ay tahanan ng mga batang masigasig matuto at mag-alaga ng lupa. Sa kabila ng maraming trabaho, hindi pa rin tumigil si Gael sa pagtuturo at pag-aaral. Kaya't hindi na rin nakapagtataka ng isang araw ay makatatanggap siya ng paanyaya upang magsalita sa isang International Agri-Tech Forum. Mula sa isang binatang pinagtatawanan ng mga kapitbahay, ngayon ay kinikilalang leader sa larangan ng sustainable farming. Sa kanyang pagbabalik mula sa forum, mas marami pang oportunidad ang nagbukas. Mga bagong koneksyon, mga imbitasyon para sa research collaboration, at mga programa upang lalo pang mapaunlad ang Alon Eco Farm. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili si Gael sa kanyang prinsipyo. Ang lahat ng kanyang tagumpay ay nakaugat sa isang simpleng paniniwala na ang lupa ay buhay. Sa kanyang puso, alam niyang bawat binhi na kanyang itinanim ay hindi lamang para sa kasalukuyan, kundi para sa mga susunod pang henerasyon. Umaga pa lang ay nasa sakahan na si Gael. Masigasig na inaasikaso ang kanyang taniman. Habang hinuhukay niya ang lupa para sa bagong batch ng gulay, napansin niyang may paparating na pamilyar na figura mula sa kalsadang lupa. Si Aling Teresita, ang dati madalas magbiro at mangutya sa kanya, ay lumapit na may hawak na isang basket ng sariwang prutas. Gael, bati ni Aling Teresita. Nakangiti pero may bahid ng pagkahiya. Pwede ba kitang makausap sandali? Tumigil si Gael at tumayo. Pinunasan ng pawis sa noo gamit ang laylayan ng kanyang shirt. Sige po, Aling Teresita. Ano pong kailangan ninyo? Bago pa man makapagsalita, umupo si Aling Teresita sa isang malapad na bato sa tabi ng taniman. Ibinaba niya ang basket sa tabi niya at sandaling tumitig sa mga pananim ni Gael. Napakaganda ng ginawa mo dito, Gael. Hindi ko inakala na darating ang araw na magiging ganito kaganda ang sakahan mo. Salamat po, sagot ni Gael, kalmadong naghihintay ng susunod na sasabihin. Alam mo, matagal ko nang gustong mag-sorry sa'yo, wika ni Aling Teresita. Noong mga nakaraang taon, napakababa ng tingin ko sa ginagawa mo. Inaamin ko, mali ako. At ngayon, kung pwede, gusto ko sanang tumulong. Mag-sorry po kayo? Tanong ni Gael, bahagyang nagulat. Hindi ko po inaasahan to, Aling Teresita. Oo, Gael, sagot niya. Seryoso. Mali ang naging pagtrato namin sa'yo. Pero ngayon, gusto kong bumawi. Kaya ko bang tumulong dito? Siguro, pwede akong magluto para sa mga estudyanteng nagtitraining dito sa sakahan mo. Kaya kong magluto ng masarap at masustansyang pagkain para sa kanila. Natigilan si Gael. Hindi niya inaasahan ang ganitong alok, pero sa halip na magkimkim ng galit, napangiti siya. Kung gusto po ninyong tumulong, welcome po kayo dito, Aling Teresita. Mas marami tayong pwedeng magawa kung tulong-tulong tayo. Isang umagang mapayapa, habang nakaupo si Gael sa ilalim ng mangga,
lumapit sina Cardo at Leonard. Ang dating mga tambay na mahilig mangutya sa kanya ay ngayon tila nahihiyang kausapin siya. Nagkatinginan muna ang dalawa bago nagsalita si Cardo. Gael, bungad niya habang iniikot ang isang dahon ng ipil-ipil sa daliri. Gusto lang sana naming magpasalamat. Sa totoo lang, ang dami naming nasabing masama noon. Pero ngayon, naiintindihan na namin ang pinaghirapan mo. Sorry pre. Oo nga, dagdag ni Leonard, parang nahihirapan pang magsalita. Hindi namin alam na magiging ganito kaganda ang sakahan mo. Naisip namin, baka pwede rin kaming magtanim kahit sa bakuran lang. Parang nakaka-inspire yung ginawa mo. Napangiti si Gael, hindi dahil sa paghingi nila ng tawad, kundi dahil nakita niyang may pagbabago sa kanila. Salamat sa inyo, Cardo, Leonard. Ang mahalaga, natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Kung gusto ninyong magtanim, tutulungan ko kayo. Basta't gawin ninyo yun ng may respeto sa lupa. Samantala, ang balita kay Chobert ay unti-unting kumalat. Sa dami ng kanyang ginawang paninira, tila wala nang naniniwala sa kanya. Hindi na siya tinatanggap sa mga usapan sa barangay. At kahit ang mga dating kaibigan niya ay lumayo na rin. Walang magawa si Chobert, kundi ang mag-impake ng kanyang mga gamit at lumipat sa kalapit na bayan. Iniwan niya ang San Silvano nang may bigat sa dibdib, hindi dahil sa nawala ang lupa, kundi dahil wala na siyang puwang sa lugar na minsay akala niya'y kaya niyang pagharian. Kahit umalis si Chobert, hindi nagtanim ng galit si Gael. Sa halip, nagtanim siya ng mas marami pang halaman. Ang sakahan ay unti-unting napuno ng iba't ibang gulay at prutas. At bawat araw ay tila nagiging mas makulay ang lupa. Ang kanyang simpleng paraan ng pamumuhay ay nag-ugat sa paniniwala na ang galit ay hindi nagbibigay ng bunga. Ang kailangan lang ay alagaan ng lupa. At ito'y magbibigay sa iyo ng lahat ng kailangan mo. Kilala na ngayon si Gael sa buong San Silvano bilang anak ng lupa. Ang mga dating hindi naniniwala sa kanya, ngayon ay tumutulong na sa kanyang misyon. Ang simpleng sakahan ng kanyang ama ay naging sentro ng bagong pag-asa, hindi lamang para sa kanya, kundi para rin sa buong komunidad. Sa gitna ng lahat, nanatiling mapagkumbaba si Gael, ang binatang minsang pinagtawanan, ngunit ngayon naging inspirasyon sa lupa at sa buhay. Sa paglipas ng panahon, lalong nakilala ang Alon Eco Farm and Research Institute. Dumadayo mula sa iba't ibang lugar ang mga mag-aaral, siyentista, at bisitang nais masaksihan ang milagro ng sakahan. Sa kabila ng tagumpay na ito, hindi kinalimutan ni Gael ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang kwento. Ang alaala ng kanyang ama, si Mang Isko. Isang araw, habang naglalakad si Gael sa sakahan, napatingin siya sa isang bakanteng bahagi malapit sa kanyang greenhouse. Isang ideya ang sumagi sa kanyang isipan. Bakit hindi niya bigyan ng isang mas permanenteng paggunita ang kanyang ama? Hindi lang isang maliit na alaala, kundi isang lugar kung saan ang mga bisita, lalo na ang mga bagong henerasyon, ay maaaring matutunan ng kasaysayan ng kanilang pamilya at ang mga sakripisyong ginawa upang muling buhayin ang lupa. Gusto kong itayo ito bilang pasasalamat kay tatay, ani Gael sa kanyang partner na si Lyra habang sabay silang nag-iikot sa sakahan. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kanya. Kailangan malaman ng mga tao na hindi baliw ang tatay ko. Siya ang unang naniwala na kaya ng lupa natin bumangon. Magandang ideya yan, sagot ni Lyra habang hinahawakan ang braso ni Gael. Gawin nating simple pero makahulugan para kahit sinong pumunta rito, maiintindihan nila kung paano ka nagsimula. Sa sumunod na buwan, sinimulan ang pagtatayo ng maliit na museo sa gilid ng sakahan. Gumamit si Gael ng mga lokal na materyales, kawayan, kahoy, at iba't ibang reclaimed items mula sa kanilang dating tahanan. Nilagay niya sa loob ang mga lumang sulat ng kanyang ama, mga larawan noong panahon ng sakahan bago ito naging abandonado, at mga dokumentong nagtatala ng mga eksperimento ni Mang Isko.
Mayroon ding isang seksyon kung saan makikita ang pinaliit na replika ng mapa at ng sikretong baul na natagpuan ni Gael. Sa bawat kwadradong espasyo, nakasulat ang kwento ng kanilang sakripisyo, mula sa pagbagsak ng sakahan dahil sa bagyo hanggang sa muling pagbuhay dito ng kanyang pamilya. Sa unang araw ng pagbubukas ng museo, pinangunahan ni Gael ang maikling seremonya. Dumalo ang mga estudyante mula sa kalapit na mga eskwelahan, ilang opisyal ng barangay at mga lokal na magsasaka. Nakaharap siya sa mga tao habang tinatapos ang kanyang maikling talumpati. Ang lugar na ito ay hindi lamang tungkol sa amin, sabi ni Gael habang nakatayo sa harap ng pinto ng museo. Ito'y tungkol sa bawat tao na hindi sumuko sa gitna ng pagsubok. Ang aking ama, si Mang Isko, ay tinawag na baliw. Pero kung tutuusin, hindi siya baliw. Isang bisyonaryo siya. Siya ang unang naniwala na ang lupa natin ay may kakayahang bumangon. Kung wala ang kanyang paniniwala, wala ang lahat ng ito. Pagkatapos ng talumpati, binuksan na ang museo sa publiko. Hindi may paliwanag ni Gael ang kanyang nararamdaman habang pinapanood ang mga bisita na tumitingin sa mga lumang larawan ng kanyang ama. Mga sulat na halos na lumana sa tagal, at ang kwento ng kanilang sakahan na isinulat sa malalaking placard. Isang bisitang estudyante ang lumapit sa kanya. Kuya Gael, grabe po pala ang pinagdaanan nyo. Ang dami pong sakripisyo ng pamilya nyo para lang muling buhayin tong lupa. Idol po kita. Ngumiti si Gael at marahang tumango. Salamat, pero sana ang makita mo rito ay hindi lang ang tagumpay namin. Sana makita mo rin ang halaga ng lupa at ng pagtitiyaga. Kahit anong hirap, basta hindi ka susuko, darating din ang ginhawa. Isang araw, isang kilalang documentary crew ang dumalaw sa sakahan. Nais nilang kuhanan si Gael at ang kanyang kwento upang ipalabas sa isang environmental documentary. Nang makarating sila sa museo, naantig sila sa mga kwento ng kanyang ama. Habang ini-interview si Gael sa harap ng kamera, natanong siya kung ano ang nagtulak sa kanya upang hindi sumuko, kahit noong mga panahon na lahat ng tao'y pinagtatawanan siya. Kung hindi nila ako kinutya, ani Gael habang tahimik na nakatingin sa likuran ng sakahan, baka hindi ako nagpatuloy. Kasi noong panahong iyon, ang bawat tawa nila, bawat salita nilang masakit, ay nagbigay sa akin ng ng lakas para patunayan na mali sila. At higit pa roon, gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong ituloy ang sinimulan ni tatay. Hindi na itago ng direktor ang ngiti habang tahimik na binabalik ang kamera sa mukha ni Gael. Nakita nila ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang binatang nagtagumpay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagmamahal sa kanyang pamilya at lupa. Sa huli, bumalik si Gael sa taniman. Tangan ang isang butil ng munggo sa kanyang palad. Sa ilalim ng araw, habang ang hangin ay malumanay na umiihip, iniangat niya ang munggo at tiningnan ito ng maigi. Parang sa maliit na butil na iyon, naroon ang buong kwento ng kanilang pamilya. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, ng mga taong tumawa at hindi naniwala, narating niya ito. Hindi na napigilan ni Gael ang pagtulo ng kanyang mga luha habang marahang iniaabot ang butil ng munggo sa langit. Tay, ito po ang bunga ng lahat ng sakripisyo nyo. Bulong niya. Salamat po. Sa paglipas ng mga taon, halos lahat ng sulok ng Pilipinas ay narinig na ang kwento ni Gael. Ang dating binata mula sa baryo ng San Silvano na madalas tuksuhin at laitin, ngayon ay kilala bilang isang modernong bayani sa agrikultura. Hindi lamang siya nagtanim ng halaman. Nagtanim siya ng paniniwala sa lakas ng kalikasan at pag-asa sa mga magsasakang matagal nang nawala ng tiwala sa kanilang lupa. Sa kanyang kasikatan, marami ang nagtangkang kumbinsihin si Gael na gamitin ang tagumpay para sa sariling interes. May mga nag-alok sa kanya ng mga kontrata upang maging muka ng malalaking korporasyon. May mga negosyante rin na nagmungkahing gawing high-end agritourism resort ang kanyang sakahan. Ngunit sa bawat alok, palaging tugon ni Gael ay simpleng,
Hindi po ito tungkol sa pera. Sa katunayan, nang makuha niya ang P20 milyong kita mula sa pagbebenta ng bahagi ng black meteorite sa isang science and research foundation, marami ang nag-aakala na magbabago siya. Ngunit nanatili siyang nakayapak sa lupa, sa literal at matalinghagang paraan. Sa halip na bumili ng mga mamahaling sasakyan o magpatayo ng ingranding bahay, ang unang ginawa ni Gael ay ang palawakin ang kanyang sakahan. Naglagay siya ng mas maraming patubig, nagpalaki ng kanyang greenhouse, at nagtatag ng mga bagong programa para sa mga lokal na magsasaka. Bakit hindi mo na lang gawing hotel ang farm mo? Tanong ng isang negosyanteng dumayo sa San Silvano. Pwede kang mag-charge ng mataas sa mga turista. Magiging multi-millionaire ka. Hindi po ako interesadong mag-resort-resort, sagot ni Gael habang tahimik na nagtatanim ng bagong batch ng kamote. Mas importante sa akin na palaguin ang komunidad, hindi lang ang bulsa ko. Ang kanyang paninindigan ang lalong nagbigay inspirasyon sa mga taga-baryo. Unti-unting lumaki ang bilang ng mga tao sa San Silvano na muling nagbukas ng kanilang mga bakuran para magtanim ng sariling gulay. Ang dating mga tambay na nanlilibak kay Gael ay ngayon nagpapaligsahan sa pagpapabongga ng kanilang mga tanim. Ang mga bata na noon ay naglalaro lang ng habulan sa tabi ng kalsada, ngayon ay sumasali sa mga workshops sa Alon Eco Farm upang matutunan ang wastong paraan ng pag-aalaga ng lupa. Isang gabi, habang nakaupo si Gael sa kanyang porch, binuksan niya ang isang lumang notebook, hindi ang sa kanyang ama, kundi ang sa sarili niyang kwento. Matagal niya nang pinag-iisipang isulat ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Sa gabing iyon, sinimulan niya ang unang pahina ng kanyang libro, Anak ng Lupa, kwento ng binatang pinagtawanan. Paano mo sisimulan? Tanong ni Lyra habang naglalagay ng tsaa sa kanilang maliit na mesa. Sa simula, sagot ni Gael. Tumatawa. Sa panahon na kinukutya pa ako ng lahat, gusto kong malaman nila na hindi ko ito sinimulan para sa kasikatan. Gusto kong makita nila kung paano lumago hindi lang ang lupa, kundi pati ang pananampalataya ko sa sarili at sa mga taong tumulong. Sigurado akong maraming inspirasyon ang makukuha dyan, sabi ni Lyra, at maraming makikinabang sa kwento mo. Lumipas ang ilang buwan at natapos ang manuskrito ng libro. Ipinablish ito ng isang kilalang publishing house at mabilis itong naging bestseller. Ang mga kopya ay hindi lamang nabenta sa Pilipinas, kundi pati sa ibang bansa. Binasa ito ng mga magsasaka, estudyante, at mga environmental advocate na humahanga sa kwento ng isang simpleng binata na hindi sumuko sa harap ng paghamon. Sa kabila ng tagumpay ng kanyang libro, nanatili si Gael sa baryo. Hindi niya inisip na lumipat sa malaking lungsod o mamuhay ng marangya. Ang kanyang araw ay nananatiling simple. Gumising ng maaga, mag-alaga ng sakahan, magturo sa mga bata, at magplano ng mas makabago pang paraan upang mapaunlad ang agrikultura. Ang kanyang focus ay hindi sa mga award o titulo, kundi sa pagpapalago ng komunidad at sa pagtiyak na bawat tao sa San Silvano ay may kakayahang kumain mula sa bunga ng kanilang sariling tanim. Ang huli at pinakapangmatagalang epekto ni Gael ay ang pagbabago sa pag-iisip ng buong baryo. Ang dating mga tao na tila nawalan na ng tiwala sa lupa, ngayon ay may bagong pananaw sa kalikasan. Natutunan nilang igalang hindi lamang ang kanilang tanim, kundi pati ang proseso ng pagtitiyaga at pag-aaruga. Natutunan nilang ang tunay na yaman ay hindi ang halaga ng lupa sa merkado, kundi ang relasyon ng tao sa kalikasan, sa kanilang mga magulang at sa kanilang komunidad. Sa huli, si Gael Alon, na minsang pinagtawanan at minata, ay naging isang sagisag ng pagbabago. Siya ang nagpapatunay na kahit gaano pa kalalim ang mga sugat ng kahapon, may pagkakataon pa ring bumangon at mamunga ng mas masaganang bukas. Ang kanyang kwento ay hindi lang kwento ng lupa. Kwento ito ng pagkatao, ng pagmamahal, at ng pananalig sa sarili. Sa San Silvano, siya ang anak ng lupa.
Isang taong nagbigay ng bagong buhay hindi lamang sa tanim, kundi pati sa mga tao.